Tayo po ngayon ay nasa gitna ng isang napakalaking pagbabago dito sa mundo ng finance. Habang ang mga traditional assets ay unti-unting nagiging digital, nabubuo ang isang bagong sistema ng yaman at daloy ng pera. At sa sentrong ito ay pagbabago kung saan ay naririto sa XRP na handang baguhin ang takbo ng digital economy. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang ibig sabihin ng tokenization surge sa XRPL. Ayan, ang sabi po rito ay the XRP ledger or XRPL is increasingly recognized as a serious infrastructure for tokenizing real-world assets or RWAs. Its rapid settlement times 3 to 5 seconds and extremely low fees render it suitable for high volume institutional use. Ayan, paliwanag po natin. Sa ngayon ay tinuturing na po si XRP Ledger or XRPL na isa sa pinakamalakas na platform pagdating po sa tokenization ng mga real-world assets. Dahil sa bilis po ng kanyang transaction na umaabot lang ng 3 hanggang 5 seconds at sobrang baba ng fees, nagiging paborito ito ng mga malalaking institution. Mula po sa $5 million noong simula ng 2025, umakyat na po sa higit $118 million ang halaga ng mga tokenized assets sa XRPL pagsapit ng July. Dahil dito, unti-unti pong lumalakas ang tiwala ng mga investors na si XRPL ay magiging haligi ng bagong digital asset system. Kaya ang market impact po nito ay ang ganitong paglago ay nagpapakita na may posibilidad na tumaas ang demand para kay XRP. Kapag tuloy-tuloy po ang adoption, pwedeng umakyat ang presyo nito dahil sa pagdami ng transactions na gagamit ng kanyang network. Sunod na tanong ay bakit po ba kakaiba ang infrastructure ni XRPL? Sabi rito, 3 technical features set XRPL apart. Fast settlements, low fees, and built-in compliance tools like KYC, AML flags. Ayan, meron daw pong tatlong dahilan kung bakit namumukod tangi or kakaiba sa XRPL. Una, mabilis po ang kanyang settlement at halos walang bayad. Pangalawa, may built-in na KYC at AML system. Kaya siguradong compliant ito sa mga regulasyon. At ang pangatlo, may sarili po itong decentralized exchange. Kaya mas madali para sa mga institution na gumamit nito. Sa market impact, ang kombinasyon po ng bilis, mura, at security ay nagbibigay po ng malaking edge kay XRP laban sa ibang mga networks. Kapag mas marami pong bangko at kumpanya ang gumamit nito, pwede pong magbukas ito ng bagong bull run para sa kanyang presyo. Sunod na tanong ay ano po ang mga panganib na dapat nating bantayan? Sabi rito ay key challenges remain: regulatory clarity, custody infrastructure, and ensuring secondary market liquidity. Ayan. Siyempre, hindi po lahat ay perpekto. May mga hamon pa rin dapat lampasan tulad ng mga regulasyon, custody ng assets, at liquidity sa market. Kahit lumalaki po ang tokenization market, tinatayang aabot ito sa $16 trillion pagsapit ng 2030. Hindi po agad maaabot ang $300 trillion projection ni Ben Malena. Yan, kung sakaling magtagumpay po ang XRPL na makuha ang kahit maliit na porsyento ng market na ito, sapat na ito para magpataas po ng presyo ng XRP. Pero kung mabagal po ang galaw ng mga regulators, maaring bumagal din ang kanyang pag-akyat. Ano naman po ang maaring mangyari para po sa atin bilang mga XRP holders? Sabi rito, if XRPL becomes dominant, XRP demand could rise due to its utility and settlement role. Ayan, kapag tuluyan daw pong naging sentro ng tokenization si XRPL, posible pong tumaas ang demand kay XRP dahil sa kanyang mahalagang papel bilang settlement token. Ito po ang posibleng magbigay ng passive income sa mga holders sa hinaharap.
Pero ito po ay nakadepende pa rin sa kung gaano po kabilis ang adoption ng mga institution at kung magiging malinaw ang mga regulasyon sa iba't ibang bansa. At ayan, bilang panguli, ang aking opinyon naman tungkol dito ay tayo po ay nasa yugto kung saan sa XRP ay may kakayahang baguhin ang buong sistema ng digital finance. Ang mga projection po ay sobrang bullish, pero kailangan nating manatiling matalino at obserbahan ang mga tunay na partnership at on-chain activity. Kung makuha po ni XRPL ang kumpiyansa ng mga institution, maaring dumating po ang panahon na totoo nga na ang mga XRP holders ay hindi na po kailangang magtrabaho pa. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.